Nang matapos ang annulment ng kasal nila ni Luis, ay saka lamang umuwi sa probinsya nila si Maxine para sabihin ang lahat sa mga parents niya. Tapos na ang annulment at wala na silang magagawa kung sakali mang may balak silang tutulan ang naging pasya ni Luis. Alam kasi ni Maxine na gustong-gusto ng papa niya ang naging manugang nito. At ito ang naging mapilit nun. Napakasalan kaagad ni Maxine si Luis. Tsak na malulungkot ang kanyang ama. Pero nagpapasalamat siya dahil hindi naman nagalit ang papa niya. Bagkus ay nagpamalas ito ng pagsisisi dahil naging dahilan daw ito sa madali ang pagpapakasal ng anak kay Luis. Kung ganyan naman pala ang ugali niya, mabuting ang nagkahiwalay na kayo, sabi ni Mang Oscar. Wala palang paninindigan ng lalaking yan. At tila kakandidato pang mayor dito sa atin, sabi naman ni Nanay Sally na ina ni Maxine. Aba kailangang malaman ng mga taga rito ang ginawa niya para hindi na siya mahalal. Huwag na po, dahil ako din naman po ang mapapahiya. Mababalita ang wala akong kakayahang magbuntis. Malungkot na sabi ni Maxine. Ay sadya namang malalaman din ng mga tao dito na ganyan nga ang sitwasyon. Kailangang malaman na agad nila dahil baka mag-imbento pa ng ibang dahilan ng Luis na yan. Kaya ipinaanal niya ang inyong kasal. Ewan ko po, Mama, pero litong-lito po ko. Malayo pa naman ang kampanya para sa eleksyon. Wala pang makakaalam tungkol sa paghihiwalay namin ni Luis. Nag-isip si Mang Oscar. Kailan pa natin ibubunyag ang kalokohan ng asawa mo? Bumuntong hininga ang dalaga. Marahil kapag nakaalis na po ko, kahit papano, hindi ko na maririnig pa kung ano man ang hindi ko gustong marinig. Sana po ay maintindihan ninyo ako. Aalis ka? Saan ka pupunta, anak? Tanong ni Nanay Sally. Sa States po, nakausap po ang aking matalik na kaibigan na nakapag-asawa ng isang mayamang Amerikano. May itinatag daw silang negosyo at kailangan nila ng mamamahala sa tindahan. Suswelduhan po ko, US dollars. Malaking halaga to, Papa. Sinong kaibigan mo? Si Gemma, yung anak ng kumpare ninyong si Mr. De Guzman. Nakapag-asawa po siya ng mayamang negosyanteng Amerikano at isa ng American citizen. Bibigyan daw ako ng sariling matitirhan. Aba mabuti naman anak dahil kilala namin si Gemma. Oo nga pala no, nakapag-asawa nga raw ito ng Amerikano pero hindi ko alam na mayaman pala. Payagan na po ninyo kung makapagtrabaho dun. At nang makalimot po ko sa malungkot na naging kapalaran ko dito sa atin. Kaisa-isang anak na babae ni Mang Oscar at Aling Sally si Maxine. At ang sumunod sa kanya ay 2 lalaki na tapos na rin sa college at may mga trabaho na. O sige, ikaw ang masusunod kung yan ang inaakala mong makapagbibigay sa'yo ng katiwasayan ng loob. Sabi ni Mang Oscar. Kailan ang balak mong pag-alis? May passport na po ko. Mga ilang mga papeles na lamang pong iahanda ko. Kailangan mo ba ng pera? Tanong ni Nanay Sally. May kaya din kasi ang mga magulang ni Maxine. Maraming mga lupain ang mga ito sa kanila na natataniman ng palay. May sariling negosyo ang papa niya at may grocery sila sa bayan. Huwag na po, sapat na po ang naipon ko at pinadalhan ako ng advance na sweldo ni Gemma. Heto nga, at iiwan ko po sa inyo ang kalahati. Naku, wag na anak at baka kakailanganin mo yan. $1 po itong pinadala niya, kaya malaki kapag naipalit na sa pesos. Walang nagawa ang mga magulang niya kundi tanggapin ang pera na binigay ni Maxine. Tahimik ang naging pag-alis ni Maxine. Inihatid siya ng mga magulang at kapatid sa naiya nang magbukang liwayway. 1 oras bago siya lilipad patungo sa Texas. Dahil sa Maynila nakatira noon sina Luis at Maxine, wala pang sino man sa mga kababayan nila ang nakakaalam na napawalang bisa na ang kanilang kasal. Habang nasa eroplano si Maxine, hindi niya napigil ang pagluha. Kung hindi dahil sa mapait na mga pangyayari sa buhay niya, wala siyang balak na magtrabaho sa ibang bansa. Higit niyang gusto sa sariling bayan, kahit na maliit ang sweldo. Pero ngayon, tila kumakaway sa kanya ang isang banyagang paraiso.
na magiging kanlungan ng kanyang sugatang puso. Kailangan niyang lumayo para magpanibagong buhay at makalimot. Hindi na gaanong masakit para sa kanya ang pagkakawalay niya kay Luis. Unti-unti niyang na-realize na hindi niya dapat iyakan ng isang lalaking mahina ang paninindigan. Ang higit na napakasakit para kay Maxine ay ang kaalamang hindi siya magkakaroon ng anak kahit kailan. Kahit muli pa siyang makapag-asawa dahil wala siyang kakayahan, walang halaga bilang babae. Masakit na mga katotohanang dapat niyang tanggapin. Na napaka-ironic dahil tulad ni Luis, mahilig siya sa bata. Nang pumayag siyang mag-asawa, naging matibay na ang konsiderasyon ang pagnanais niyang magkaroon ng anak habang bata pa siya. Para maalagaan niya ng husto ang mga magiging anak nila. Mahintay ang paglaki ng mga ito hanggang makapag-asawa. At marahil ay makikita pa niya at maaalagaan ang kanyang magiging mga apo. Napangiti ng buong kapaitan si Maxine. Malungkot ang kanyang hinaharap. Hindi siya magkakaroon ng anak na maaari niyang sandalan sa kanyang pagtanda. Namasa sa luha ang kanyang mga mata. Walang kaso sa kanya ang mag-ampon, pero ang gusto niya ay manggagaling sa sarili niya ang isisilang na anak. Gusto niyang maranasan ang ritual ng pagiging ina, ang panganganak. Saglit niyang nakalimutan ang kanyang mga problema nang makita ang kaibigang si Gemma sa airport na sumalubong sa kanya. Kasama nito ang asawang si Anthony. Masaya at mabait si Anthony at parang matagal na nitong kilala ang best friend ng asawa. Sa bahay ng mag-asawa muna pinatuloy si Maxine. Ayon kay Gemma, kailangan munang magpahinga ni Maxine bago sumabak sa trabaho. Ipapasyal ka muna namin ni Anthony sa buong Dallas para maging pamilyar ka sa lugar. Pagkatapos ay saka ka na magsisimulang magtrabaho. Nasa kabayanan ng aming tindahan at sa itaas nito ay pwede kang tumira dahil parang kumpletong bahay na rin ito. Wika ng kanyang kaibigan. Kahit walang sinasabi si Maxine tungkol sa nangyari sa kanya, matalas ang pakiramdam ni Gemma. Kabisado siya nito. Alam nitong ikinasal siya kay Luis Mollazgo. Pero hindi binanggit ni Maxine ang asawa. At Ruiz na ang ginamit niyang apelyido sa passport. At ang civil status niya ay single. Inaayos nila ang mga paninda sa tindahan nang hindi na makatiis si Gemma. Nagtanong na ito sa kanya. Maxine, ano bang nangyari sa inyo ni Luis? Isinalaysay naman ni Maxine ang lahat. Walang labis, walang kulang. Kung bakit nawala sa buhay niya si Luis. Kung bakit naroon siya at tumatakas sa isang malungkot na kahapon. Natitiyak kong makakalimutan mo pati pangalan ni Luis dito. Paniniyak ni Gemma. Masaya dito sa Texas at napakaraming pagkakataon para umasenso ka sa buhay, para matupad ang iyong mga pangarap. Hindi siya kumibo. May lunas pa ba sa pagiging walang kakayahan niya na magkaanak? Nagsimula na siyang magtrabaho at ang pagiging abala niya ay nakatulong para pansamantalang makalimutan ang kanyang kalungkutan at pangungulila. Lagi siyang nasa bahay ni Gemma at Anthony kung araw ng linggo dahil sarado ang tindahan. Naging kasiyahan na para kay Maxine ang laruin ng 4 na taong gulang na anak ng mag-asawa na si Clarence. Ngunit pagsapit ng gabi sa kanyang kwarto, hindi mapigil ni Maxine ang pag-iyak. Lalo na kapag naiisip niyang 27 na siya at wala pa siyang anak. Kinabukas ay namumugto ang kanyang mga mata na hindi nakaligtas kay Gemma. Kaya nagpupunta ito sa tindahan para tignan kung ano ang mga kulang sa kanilang mga paninda. Ang mga paninda pa naman doon ay panay mga baby goods, mga kailangan at mga gamit ng mga sanggol, na lalo lamang nagpapaalala kay Maxine sa mithi ng kanyang puso na magkaroon ng anak. Lagi kang malungkot, Maxine, sabi ni Gemma. May maitutulong ba ako? Wala. Ano bang magagawa mo para magkahimalang magkaroon pa ako ng anak, Gemma? Ako, maaaring walang maitulong, pero may alam akong makakatulong sa problema mo. Nagbibiro ka ba?
Huwag mong sabihing lalaki, dahil nga wala akong kakayahan magbuntis, hindi ba? Ang solusyon dyan ay pumunta ka sa isang fertility clinic kung saan sinasagawa ang in vitro artificial insemination. Artificial insemination? Pero paano yun ay baog nga ako? Ang ipupunla sa'yo ay fertilized egg na. Ang ibig sabihin, isang sperm at egg na fertilized na mula sa isang lalaki at isang babae na donor. Ang tanging magiging papel mo ay ang paglaki at pagdevelop ng fertilized egg na ito hanggang sa maging fetus at hanggang sa maging ganap na baby na handa ng isilang. Napamaang si Maxine. May ganyan na pala ngayon? Napakahuli na pala ako sa balita. Oo, kapag ang isang female egg ay na-fertilize na ng sperm ng male donor, ipinifreeze ang mga ito for future implantation. Pero paano kung may karamdaman ng mga donors? Hindi posible yun dahil mahigpit ang ginagawang family check-up ng mga namamahala sa clinics bago tanggapin ang donor. Mahal naman kasi ang binabayad sa mga donors. Kaya tinitiyak na hindi mapapahamak ang tatanggap ng mga ito. Natigilan naman si Maxine. May posibilidad palang magkaanak pa siya ng isang ready-made na baby. Wala siyang gagawin kundi in-nurture ang paglaki sa kanyang katawan. Isang himalang prosesong yan, sabi niya kay Gemma. Talagang sinasadya siguro to para sa mga walang kakayahan na magkaanak, para maranasan nilang magsilang ng isang sanggol. Mabuti na lang at sinabi mo yan sa akin, dahil sa mga darating na araw, gusto ko nang magpa-in vitro insemination, Gemma. Gusto kong magkaroon ng sariling anak. Seryoso na saad ni Maxine. Sabihin mo lamang kung kailan at sasamahan ka namin ni Anthony. Kilala niya ang doktor na namamahala sa klinik na to. Okay, Gemma, at maraming salamat sa impormasyong binigay mo. Mula noon ay hindi na nakita ni Gemma na namumugto ang mga mata ng kaibigan niya. Naging masaya na si Maxine at sa palagay ni Gemma, unti-unti nang nakakalimutan ng kanyang best friend si Luis. Malaki ang utang na loob ni Gemma kay Maxine. Kung hindi dahil kay Maxine, baka matagal na siyang wala sa mundo. Pinulikat siya habang lumalangoy sa ilog, nang minsang magkaroon sila ng outing nung high school pa sila. Si Maxine ang nagligtas sa kanya. Hindi ito tumigil hanggang hindi siya nakita. Samantalang naroon siya sa ilalim ng ilog at hindi pa lumulutang. Mahusay lumangoy si Maxine. At naging champion na ito ng ilang ulit sa swimming competitions na sinalihan ng eskwelahan nila. Kaya gagawin naman ngayon lahat ni Gemma, ang lahat para mabigyan ng kasiyahan ang pinakamatalik niyang kaibigan. Kakatapos lamang mamili ng mga kailangan ni Francis Crawford para sa kanyang rancho. Naggrocery siya. Namili ng mga kailangan ng mga kabayo at baka at iba pang mga alaga niya sa kanyang napakalaking rancho sa isang panig ng Dallas. Ang Crawford Ranch ay minana pa ni Francis sa kanyang mga magulang na ngayon ay nag-retire na at nasa kabilang beach house sa malapit sa Miami Beach. Ipinagkatiwala na kay Francis ang pagpapalakad sa malaking rancho. Mahusay naman kasi si Francis sa pakikisama sa mga tao, kaya hindi mahirap para sa kanya ang asikasuhin ng malaking rancho nila. Madali niyang napapasunod ang mga tauhan dahil ginagalang siya ng mga ito. Multi-millionaire ang mga Crawford sa Dallas. Maraming mga trabahante na nagtatrabaho sa Crawford Ranch. At naroon na rin ang pamilya ng mga ito. Mababait at marunong makisama ang pamilya ni Francis. At minana niya ang asset na ito ng mga magulang. Kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga tauhan. Matulungin din siya at handang dumamay lagi sa mga tauhang nagkakaroon ng mga problema. Nagpunta siya sa paborito niyang animal feed supplier. Oh, hello Francis. Sabi ng may-ari ng tindahan. May naghahanap sa'yo dito, kamakalawa, mag-asawa. Mahalaga daw ang sadya sa'yo. Sabi ng lalaki sa wikang Ingles. Sino sila, John? Hindi ko kilala. Iniwan nila ang kanilang pangalan, address at telephone number. Mahalaga daw na magkausap kayo. Ayon sa babae ay isa siyang nurse. Kinuha ni Francis ang papel na inabot ni John at tinignan ito.
Binasa niya ang mga pangalang nakasulat dun. Hayaan mo, tatawagan ko sila. Sabi niya kay John. Salamat ha. Matagal na inisip ni Francis kung ano ang kailangan sa kanya ng isang nurse. Wala na ang kanyang asawa at anak. Parehong namatay ang mga ito sa isang aksidente. Nahagip ng nag-overtake ng malaking truck ang kotseng minamaneho ni Annie at nahulog ito sa matarik na bangin. Namatay kaagad ang kanyang asawa, pero umabot pa sa ospital ang anak nilang si Clarence. Ngunit nawala rin ito kinabukasan. Napakasakit ng alaalang yon para kay Francis. Mahina ang katawan ni Annie, kaya kailangang matulungan ng test tube ang isang fertility clinic para maipanganak nila si Clarence. Ang egg cell ni Annie ay na-fertilize ng sperm ni Francis sa isang test tube at muling ipinunla sa sinapupunan ng babae para doon ma-develop ang fertilized egg sa loob ng katawan nito. Naging malusog naman ang isinilang na sanggol ni Annie dahil gusto nilang magkaroon ng iba pang mga anak. Kumuha ang doktor ng ilang egg cells sa initial procedure at nang ma-fertilize ang mga ito ng sperm ni Francis, naging frozen pa para sa future implantation. Ilang buwan din silang nagtiyaga ni Annie noon sa Jade Fertility Clinic bago nabuo ang anak nilang si Clarence. Paano magtatagpo ang landas ni na Francis at Maxine? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.